Good day, ma'am. I will discuss the general principle, Rule 1 to 4. Rule 1. Function of a police officer is to maintain law and order, protect and public prevent and investigate crimes. Ang tungkulin ng ating kapulisan ay pangalagahan at protektahan ang kanilang nagsasakupan para maiwasan ang krimen. Serve protecting, kailangan pagsilbihan at protektahan ng ating mga kapulisan ang mamamayan dahil ayon ng kanilang tungkulin. Observing human rights. Ang ating kapulisan ay tinataguyod o iniiwasan ang pagdidiskrimina sa isang tao para din ito sa kanilang kaligtasan ng tao. Respecting dignity. Ang dignidad ay likas na halaga sa isang tao. Ganun man ang ating kalagayan o ginagawang pagkilos, nilerespeto tayo ng ating kapulisan para maunawaan natin na hindi masama ang ating kapulisan. Rule number 2. Police uniform, attire, and accessories. Police uniforms vary depending of the country and jurisdiction, but here are the same common elements of police officer attire. Shirt. Sa shirt ng ating kapulisan, ang mga logo na nakalagay ay embroidered. Trouser. Ang kanilang parts ay matibay na material at angkop sa pang-araw-araw na paggamit. Jacket or vest. Kadalasan suot ito ng ating pulis para sa kaligtasan. Badge and insignia. Makikita ito sa gilid or balikat ng uniform. Dito mo malalaman kung anong rango ng ating pulis. Body armor. Kailangan ng pulis ito para sa kaligtasan para sa sakuna. Headgear. Kailangan para sa kaligtasan ng ulo ng mga pulis ang mga operasyon silang sinasagawa. Footwear. Common na ito sa suot ng kapulisan para hindi naman gano'n itong tignan. Additional accessories. Kailangan nila ito sa kanilang duty. GOA Type A. Sinusuot ito ng ating kapulisan sa mga regular na duty assignment para formal silang tignan. GOA Type B. Ito naman kadalasan suot na uniform ng ating kapulisan dahil komportable and flexibility sa paggawa. Sunod nito, itong ating regular armed patrols. GOA Type C. Suot ito for respect sa pagiging pulis sa komunidad. Patrol uniform. Casual uniform, nakapolo, kadalasang suot pag may papatrol sa lugar. Carrying of police notebook and pen Miranda card. Kailangan laging may dalang ating pulis para sa mga kailangan i-record sa kanilang pag-obserba. Carrying of non-lethal weapon. Pepper spray, kadalasang i-spray sa mata ng suspect. Tracer gun, pag binalit sa isang kung nakukuryente. Arnis, ito ay gawa sa kahoy na pwedeng ipalo sa suspect. Categories of police operation. There are several categories of police operation. Here are some common areas. Public safety operation. Nagkakandak ang ating mga kapulisan ng isang operasyon tulad ng checkpoint para sa list ng mga krimen sa isang lugar. Law enforcement operation. Nagkakandak ang ating mga kapulisan ng isang operation tulad ng raid para sa mga taong sangkot sa pinagbabawal na gamot o droga. Internal security operation. Ito yung mga operasyon na nagbabantay sa ating bansa para na ma-prevent ang terrorism sa ating bansa. Special police operation. Ito naman yung mga operasyon na nagkakandak ng rescue tulad sa hostage, kadalasan tawag dito ay SWAT unit. Intelligence operation. Ito naman ang mga operasyon na nagkakandak ng cyber operation. Sila ang nanguli laban sa mga taong sakot sa pag-i-scam tulad ng cyber or internet. Investigation operation. Sila naman ang mga officer na nag-iimbestiga ng crime scene. Tawag sa kanila ay SOCO o investigation nila ng krimen para maresolba ang kaso. This is the last rule. Rule 4. Pre-operational clearance.
refers to the evaluation and assessment conducted COE Healthcare provides before a signal procedure. Bago mag-conduct na isang operation, ang isang grupo ng kapulisan, ang kanilang opisyal na nagpaplano kung paano magkakandak, kung paano ang gagawin nila mission para sa kaligtasan ng lahat. Yun lang po, maraming salamat.